Okay, so yan. Ayusin natin ng konti. Okay, samahan po ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Ang maraming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na mabuhay at makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon at Kabayan, sa patuloy na pag-aaral namin at matutunan namin ang mga mensahe ng iyong salita. Pinapagkatiwala namin sa iyo ito lahat, Panginoon, ikaw po ang magturo sa amin at kaakibat nito ay mabigyan ka namin ng karangalan. Kapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Tumingin ka sa paligid at masdan ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabi, ipagmamalaki mo sila balang araw tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kaniyang mga alahas. Okay, so itong talatang 17 at 18 ay tumutukoy sa nalalapit na pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayan, ang Israel o ang Jerusalem. Sila'y nandoon na sa sitwasyon ng paghahanda, nalalapit na ang kanilang pag-alis. At doon sa yung pangunang salita na ginamit dito sa talatang 17, malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo. Well, alam natin na literally ito ay, tumutukoy kay Haring Siro na gagamitin ng Diyos para palayain ang mga Israelita at pabalikin sa Jerusalem. Pero sa mas malawak na konteksto, theologically, ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus na magpapalaya sa lahat ng mga nabibihag. Hindi lamang yung mga Israelita, kung hindi lahat ng tao. Yung sinasabi dito, yung tinutukoy dito ng pagkabihag ay hindi lang tumutukoy sa literal na pagkabihag ng mga tao sa Babylonia. Sa halip tumutukoy ito sa pagkabihag nila sa lahat ng mga gawaing masasama na lumalaban sa Diyos o yung mga pagkakasala. At ito ngayon shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallow thee up shall be far away. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga Diyos, para sa mga tao ng Israel. Nangungusap ito sa katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kaniyang mga pangako at itinuturo nito ang gawaing pagtubos ng Panginoong Hesus. Ang imahe at simbolismo sa talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng panunumbalik at pagtubos sa mga hinaharap para sa bansang Israel. Bagamat hinayaan sila ng Panginoong Diyos na mawasak o makaranas ng mga pagkabigo, kaapihan at pagkabihan. Kaya yung binabanggit doon, no? Sabi doon, aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa. Ibig sabihin, pansamantala, pinayagan ng Diyos na makaranas sila ng kahirapan, mawasak. Alam natin yung naging sitwasyon ng Juda, ng Jerusalem, nawasak yung templo, yung kanilang kaharian, lahat ng mga tahanan ay halos walang natira. At ang lupain nila ay naging tiwangwang, wala ng production, wala ng mga hayop na nakatira, naging tila isang parang ghost area. Wala, ang terminong ghost area, ibig sabihin ay wala ka nang makikita. Parang ang lahat ng tao ay nagsitakas o nagsialis sa lugar na iyon. At ganoon ang nangyari sa bansang Juda nung kapanahonan na sila'y mabihag ng Babylonia. Ang imahe at simbolismo sa talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng panunumbalik at pagtubo sa hinaharap para sa bansang Israel. So yun nga, bagamat sila'y hinayaan ng Panginoon na mawasak o makaranas ng mga pagkabigo o pagkabihag, dadating ang panahon na mayroon silang sitwasyon na palalayain sila ng Diyos. Ang mensahe ng talatang ito ay sumasakop din sa kasalukuyang panahon at nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nagtiwala at nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. So tayong mga mananampalataya, nanampalataya tayo, pero kahit sa kasalukuyang panahon na tayo mga mananampalataya na, nakakaranas pa rin tayo ng mga kagipitan, ng mga problema at kabigatan sa buhay. Pero darating ang panahon na tayo aalisin ng Panginoon dito sa mundong ito. At ito yung
aakyat natin sa kalangitan. Whichever comes first, kung yung kamatayan natin o yung rapture na tinatawag natin. Okay? Now, ang binibigyang diin ng talatang ito ang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga tao ng Israel. Sa buong aklat ni Isaias, binanggit ng propeta ang kasalanan at paghihimagsik ng mga Israelita na sumisimbolo rin sa ginagawa o nangyayaring paghihimagsik at pagbagsak ng mga tao sa kasalanan sa ating kapanahunan. Ngunit sa talatang ito ay ipinapangako ang pagtubos at pagpapanumbalik nila sa kinabukasan. Ang pagliligtas at pagtubos ay tumutukoy sa isang lingkod na gagamitin ng Diyos upang tubusin at iligtas ang mga Israelita at maging ang lahat ng tao na bumagsak sa pagkakasala. Well, sabi nga natin kanina, theologically, historically, ang taong ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus o ang Mesiyas na magdadala ng kaligtasan hindi lamang sa Israel kundi hanggang sa mga dulo ng mundo. Pero sa kapanahunan ng Israel o ng panahon ng pagkabihag sa Babylonia, ang ginamit dito na magiging tagapagpalaya literally ay si King Cyrus the King Cyrus the Great, isang Medo-Persian na tumalo sa Babylonia pang sila ay ang Israel ay mapalaya. At alam natin sa mga pag-aaral na ginawa natin noong nakalipas na panahon, si Haring Ciro ay isang larawan ni Kristo. He represents Jesus Christ na siyang magpapalaya naman sa buong mundo sa ilalim ng pagkakasala o pagkabihag sa mga maling gawain. Ipinapakita sa talatang ito ang larawan ng isang lugar, ang Israel na nakatiwangwang o walang silbi na kumakatawan sa kalalagayan ng Israel sa panahong tinutukoy sa talatang ito. Kung kailan ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pagkabihag ng Babylonia dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Ang lupain ay nawasak at ang mga tao ay nagkalat. Gayunpaman sa talatang ito, ang propeta ay nagpapahayag ng isang mensahe ng pag-asa na nagpapahayag na ang lupain ay malapit ng maging masikip para sa mga tao dahil sa kanilang kasaganaan at yung mga nang-aapi o nang-api sa kanila ay tuluyan ng mawawala. Binibigyang diin dito ang panunumbalik ng kagandahan at kaunlaran sa bayan ng Juda o Israel o ang kanilang sentrong bayan o syudad ang Jerusalem. Ito ay mangyayari matapos na lumaya ang mga Israelita sa Babylonia at makabalik sila sa kanilang bayan. Yan nga, si Haring Ciro ang gagamitin. Kung saan ang pagbabalik naman sa Jerusalem at muling pagtatayo ng bayan ng kanilang hangganan o yung Wall of Jerusalem or Wall of Israel at ang pag-aangat ng kanilang ekonomiya at pagsamba ay mangyayari naman sa pamamagitan ni Zerubbabel, ni Ezra at ni Nehemiah. Nabasa natin sa pag-aralan sa mga naunang bahagi ng Biblia. Ang nangingibabaw na tema sa talatang ito ay ang mga bagay na ito na nakita natin sa Lumang Tipan ay pawang paglalarawan lamang ng disenyo ng Diyos sa buhay ng tao. Hinahayaan niyang mahirapan para maturuan ng maraming bagay at pagkatapos na natuto ang mga tao ay doon niya muling ibabalik ang mga pagpapala o mga pag-aayos ng kanilang buhay. At ito ang isang dahilan kung bakit bagamat tayo mananampalataya na, hindi pa tayo kinukuha ng Diyos dito sa lupa dahil gusto pa ng Diyos ng Panginoon na tayo higit pang matuto para pag-akit natin sa langit ay ganap na tayo, perfect at karapat-dapat na punasan ng mga tao maging sa ating kasalukuyang panahon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Habang nakakaranas tayo ng kabigatan at mga problema, ang makikita natin na mensahe ng mga talatang ito ay binabantayan tayo ng Diyos. Kontrolado pa rin niya yung sitwasyon. Parang yung sinabi niya, ayan, i-quote ko uli si Job, ang sabi niya doon, ay sabi niya kay Satanas, maari mong gawin sa kanya ang lahat, wag mo lamang siyang papatayin. Ayan, so ganun din ang sitwasyon. At sa ating kasalukuyang panahon,
ay po pwedeng hayaan ng Diyos na maranasan natin lahat ng kabigatan at kahirapan. Pero hindi niya hahayaan na tayo dumating sa dulo ng kamatayan. Bakit? Kasi may layunin pa ang Diyos sa atin. Meron akong isang kaibigan na naglagi na lamang nagsasabi na napakarami ng challenges, napakarami ng pagsubok na kanyang dinadaanan. Well, simple lang ang dahilan. Gusto ng Diyos na manumbalik ka sa Kanya. Na, kasi ang nangyayari sa buhay ng kaibigan kong ito, ay inuuna niya ang sariling buhay niya. Inuuna niya ang kaniyang gustong mangyari na para bang walang Diyos na po pwedeng tumulong sa kanya. Kaya ang nagiging resulta, sa halip na masolusyonan ang kaniyang problema, ay lalong lumalawak. Ang daming nagkakaproblema, may nagkakasakit, may kung ano-anong nangyayari. At alam mo kaibigan kung sino ka at kung nandito siya ngayon, no? Bakit hindi mo baliktarin ang sitwasyon? Subukan mong unahin ang Panginoon dahil siguradong maaayos ang iyong buhay. Nangyari na rin sa amin ang mga bagay na iyan. Pero dahil lang sa biyaya ng Diyos, nalampasan at napagdaanan ang lahat ng bagay at naisaayos. Ayan, okay. So kung meron po sa inyo nakakaranas ng mga kaparehong kabigatan sa buhay, wala po tayong ibang gagawin kung hindi unahin ang Panginoon. At siguradong ang Panginoon ay gagabay at magbibigay ng katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan pagdating ng takdang panahon. Kagaya na nangyari sa Israel, napakatindi. Perhaps pinakamatindi na o mapangit na ang sitwasyon na nangyari sa kanila. Nawasak ang buong bayan, bagsak ang templo, ang kaharian, binilang bihag, ang iba'y pinatay, pero nakita natin na sa dulo ay ibinalik sila ng Diyos. Iniayos ng Diyos ang kanilang buhay. Ang talatang ito ay katuguran din doon sa o katuparan ng sinasabi sa talatang 8 hanggang 10 ng kabanatang ito. Ang sabi dito, sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita, iingatan kita sa sa pamamagitan mo ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Yung sariling lupain na binabanggit dito, ito yung iyong bayan. Ito'y tumutukoy sa iyong kaunlaran o sa pagkaayos ng iyong buhay. Sabi sa verse 9, palalayain ko ang mga nasa bilangguan, dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto. Papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. So makikita natin dito yung protection and provision, yung pagkakaloob ng Diyos. Samantalang sa kapanahunan na ito ay naandoon sa panahon ng pagkakabihag ang mga Israelita. Kagaya natin, ang mga Israelita ay nabihag, tayo man ay nabihag, pero hindi tayo pinabayaan o iniwanan ng Diyos. Naway maunawaan ng bawat isa sa atin ang mensahe ng mga salitang ito at tayo'y buong puso na makasunod sa Kanya. Minsan ang sinasabi ng iba, nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako, nagdadasal, pero bakit nararanasan ko pa rin ang kabigatan na ito sa mundo? Well, mga kapatid, kaibigan, pwede nyo sabihin dun sa iba na nagsasabi ng ganyang katwiran, baka yung panalangin mo, o baka yung pagsimba mo, o baka yung sinasabi mong pananampalataya ay pang sarili mo lang. Baka hindi nakalalabas sa'yo, baka hindi totoo nakakarating sa Panginoon. Kaya walang epekto. Ang dapat mong gawin, manampalataya ng buong buo sa Panginoon Diyos. Sa isang Kristiyanong pananaw, ang talatang ito ay nakikita rin bilang isang paunang pagpapakita or foreshadowing ng pagtubos na gagawin ng Panginoong Hesus. Ito na rin yung dinidiscuss natin. Inilalarawan ng bagong tipan si Jesus bilang ang pinakahuling lingkod ng Panginoon na nagdudulot ng pagpapanumbalik at pagtubos hindi lamang ng Israel, kundi ng buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay, si Jesus ay nagdudulot ng isang bagong tipan at isang bagong pag-asa para sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Isang bagong pag-asa, isang bagong tipan sa lahat ng maniniwala sa Kanya.
Ang paglaya ng mga Israelita ay simbolo ng paglaya nating mga tao sa kasalanan na umapi sa atin sa mahabang panahon. Ang lugar na magiging masikip sa ating kapanahunan ay tumutukoy naman sa pagdami ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus sa lahat ng dako ng mundo, katuparan ng dakilang komisyon. Ang pagkatapon ng mga umapi sa Israel ay simbolo naman ng pagkatalo ng kasamaan at kasalanan. Ang mga katotohanan ito ay pawang nangyari sa pagkamatay, sa pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus na tinatawag din nating ang natapos na gawain ni Kristo sa krus. Okay, so punta tayo sa talatang 20. Ang sabi dito, sasabihin ng mga anak mo balang araw na isinilang sa pinagtapunan sa inyo. Ang bayang ito'y maliit na para sa atin. Kailangan natin ang mas malaking tirahan. Ang talata namang ito, talatang 20, ay nagsasalita sa mga tema ng pagpapanibago, banal na pakay at pananabik ng tao. Nag-aalok ito ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa mga nakadarama ng pagkawala ng tirahan na tinitiyak sa kanila na hindi sila kinalimutan ng Diyos at siya ay patuloy na kumikilos upang maisaktuparan ang kanilang pagpapanumbalik. Ito ay isang malakas na paalala ng walang hanggang katapatan ng Diyos at ang kaniyang pangako na sa huli ay magdadala ng pagtubos at pagbabago para sa kaniyang tao. Ano man ang sitwasyon natin, sa dulo ay naandoon ang pagbabago, ang pagsasaayos ng Panginoong Diyos. Yan. Mhm. Wala. Naku, pasensya na po, hindi ko na ano. Okay, medyo ano kaya nangyayari, ano? Okay. Napakahina pala ng aking signal. Okay, so tuloy natin. Sana ay marinig pa ninyo. Pagka medyo natapos tayo, tapos ay hindi pa rin maayos ang inyong pagkaunawa, ay uulitin ko, ire-record ko na lang ito ulit. Okay. Mhm. Napakawalaan at sa huli ay matutupad. Makikita natin dito na ang lahat ng nangyayari, kagaya ng binabanggit natin kanina, anuman ang sitwasyon, anuman ang kaganapan sa buhay ng mga tao, basta sila itotoong nananampalataya at naniniwala sa Panginoong Diyos, ay mayroong kinabukasang maganda, mayroong plano ang Diyos at mayroong pagkakaloob sa kanila o sa ating lahat. Hindi hahayaan ng Diyos na habang panahon tayo ay mapalugmok doon sa kabigatan at sa kahirapan ng sitwasyon natin. Ang talata ay naglalaman din ng isang elemento ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Ang pananabik ng mga bata para sa isang lugar na tirahan ay nagpapakita ng kanilang pagnanais para sa isang pakiramdam ng pag-aari at seguridad, identity and security. Ang pananabik na ito para sa isang lugar na mapabilang ay isang universal na karanasan ng tao at ang talata ay nagsasalita sa malalim na pangangailangan ng tao at ang talata para sa isang tahanan at isang komunidad kung saan ang isang tao ay maaaring makahanap ng pagtanggap at katuparan. So nakikita din natin dito na yung hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga bagay na ito upang lalong lumawak ang ating kaalaman, ang ating pagkakilala at ganoon na rin yung pagsunod natin sa Kanya. Hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo ay manatiling wasak o manatiling nasa mapangit na sitwasyon. Sa mga tuntunin ng simbolismo, ang imahe ng mga nawawalang anak na bumalik sa kanilang ina ay naghahanap ng isang lugar na matitirhan. Ito ay maaaring maunawaan bilang isang pagtutulad or metaphor para sa espiritual na paglalakbay ng mga tao ng Diyos. Ito'y naglalarawan sa ating panahon sa pananabik ng mga tao na maibalik ang relasyon sa Panginoong Diyos na nawala dahilan sa pagkalugmok natin sa mga
kasalanan. Sa buong Biblia, ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao ay madalas na inilalarawan sa mga terminong pampamilya na ang Diyos ang mapagmahal na magulang at ang kanyang mga tao bilang kanyang mga anak. Ito ay larawan ng simbahan o iglesia sa ating kapanahunan. So yung sinasabi dito na isang pamilya na iyan na muling bubuuin ng Diyos, ito yung church na sa kasalukuyang panahon natin ay kasama tayo at naroon ng mga mananampalataya o magkakapatid sa loob ng simbahan, kung saan ang Panginoong Hesus mismo ang pinuno o ang ulo. Inilalarawan ng talatang ito na sa takdang panahon ay mabubuo ang pamilya ng Diyos kung saan magsasama-sama ang mga taong nanampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Okay, so ating makikita sa talatang ito yung pangkalahatang plano ng Diyos na turuan, patatagin at babayan ang kanyang mga anak. Hindi kailanman naisin ng Diyos na tayo ay parusahan. Sa halip, ang gusto ng Diyos ay matuto tayo at maging kabahagi tayo ng kaniyang pamilya. Kaya pinapadaan niya tayo sa ganitong proseso ay upang pataasin, upang palalimin ang ating pagkakilala at pananampalataya sa Kanya, upang hindi tayo magkaroon ng anumang pagdududa na meron siyang ginagawa sa ating buhay. So nawa ay naunawaan natin lahat ang mga bagay na ito, at kung nakakaranas man tayo ng mga kabigatan, mga kahirapan na kagaya ng nararanasan din o naranasan ng mga Israelita, nawa ay hindi tayo magrebelde sa Diyos, nawa ay hindi tayo magtanong. Kagaya yung tinatalakay natin nung nakalipas na ng mga araw, meron doon yung sinasabi natin na hanggang kailan ba mararanasan ang ating sa talatang 14 yata yun, ano? Ang pagtatanong doon ni Propeta Isaiah, hanggang kailan niya mararanasan ang mga kabigatan at kahirapan. Pero ang Diyos ay tumugon sa kanya na hindi niya siya iiwanan. At ganun din ang sitwasyon nating lahat. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay nandito lang, ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang mga nangyayari sa atin na kabigatan, mga problema at kahirapan ay kasama sa disenyo ng Diyos upang tayo ay dalhin doon sa pinakadulong bahagi ng buhay natin na kung saan ay mabibigyan natin siya ng karangalan, ng tunay na kapurihan. So, hanggang doon muna ang ating pag-aaral sa gabing ito. Bukas ay tatalakayin natin ang talatang 21 at 22. Nawa ay naunawaan ng bawat isa ang ating talakayan sa gabing ito. Paki-message nyo lang po ako kung hindi ninyo masyadong naunawaan dahil sa aking signal ng internet, at para magawa natin ang paraan. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsama sa gabing ito. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Samahan po ninyo ako. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa katatapos naming pag-aaral. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin, Ama, at sa lahat ng mga kapatid na nakasama namin sa gabing ito. Salamat po muli sa patuloy nilang pagsama, pagtitiyaga, pagbibigay ng panahon upang patuloy na matuto sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa at patuloy na magkaroon ng bukas na puso at isip, pagtitiyaga at commitment sa mga bagay na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po muli sa inyong pagsama. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa inyong lugar. So paki-message nyo lang po ako para magawa natin ng paraan. Nakikita ko dito sa aking internet connection na talagang napakahina ng signal. Hindi ko kaagad napansin kanina. Ano po, medyo malayo na ako dun sa router kaya medyo namumroblema ako sa signal. Okay, pero nawa ay natuto yan sa ating GC. Malaya po kayong magtanong at magbigay ng inyong mga katanungan kung ano man ang hindi ninyo naunawaan sa ating talakayan sa gabing ito para masagot po natin kaagad. Okay, muli po maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama.
At nawa ay magpatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.